Celabox. Sa Maynila nakatira si Iona Sandara Rodriguez, 25 years old at isang labandera minsan. Laki siya sa hirap at nangako siya sa ate niya na hahanapin niya ang anak nito. Grabe, mukha na ba akong losyang kaya napatanong ka ng ganyan? Stress lang ako, no? Sa kabilang banda naman, si Iverson Kiel Velizerio, 27 years old at isang CEO. Cold at masungit siya, pero nagbago yon nang makilala niya si Isaiah at Iona. I know Dad, and I love him too. And for the record, I'm his father. Well, not biologically. Magkaibang mundo na hindi inaasahang pinagtagpo dahil sa pangyayari sa nakaraan. Paano kung ang taong makakadate to marry ni Iverson ay si Iona na pala? May pag-asa kayang maging sila kahit na may pagkamasungit to? Ating tunghayan ang isa na namang kwento ng pag-ibig na inihahandog ng Inday series. Ilang taon na ang nakalipas, Iona. Wala ka na bang balak tumigil? Hindi mo na mahahanap si Isaiah. Saad ng pinsan ni Iona na si Ella. Napabuntong hininga na lang si Iona bago niya hinarap ang pinsan niya. Kung wala ka namang balak tumulong, please, huwag ka na lang magsalita ng ganyan. Kahit anong mangyari, kailangan kong hanapin si Isaiah. Kahit ilang taon pa ang lumipas, ay hahanapin ko pa rin siya. Hindi niyo maiintindihan ang nararamdaman ko hanggat hindi kayo ang nakakaranas ng ganon. May halong inis at galit na saad ni Iona bago siya tumalikod. Nangako ako kay ate. Nangako ako na kahit ilang taon ang abutin ay hahanapin ko si Isaiah. Hahanapin ko ang anak niya. Aniya sa sarili bago naman umalis na si Ella. Pagkalabas ni Ella ay kaagad namang pumasok si Elise, ang best friend ni Iona. May problema ba? Parang kakaiba ang mukha ni Ella nung lumabas ha. Nag-away ba kayo? Tanong ni Elise bago siya umupo sa may sofa. Kasi naman gusto ko lang naman na wag na nila akong paulit-ulit na pigilan sa paghahanap kay Isaiah. Hindi ko naman sila nagugulo dahil hindi naman ako humihingi ng tulong sa kanila. Iniisip ata nila na baliw ako Puntong hiningang saad ni Iona bago siya sumandal sa sofa. Bata pa lang ay mag-best friend na sila ni Elise. Kaya naman alam niya kung gaano kahirap ang pinagdadaanan ng dalaga. Hindi ka naman nila tutulungan o kahit ano pang sabihin nila sa'yo. Nandito ako para sa'yo. Kung ayaw nilang tumulong, edi ako ang tutulong. Hindi naman sila kawalan Salamat, Elise. Hindi ko alam kung gaano kalaking bagay ang ginagawa mo para sa akin ngayon. Ilang saglit pa ay parehas silang natahimik. Tanging tunog ng malamig na hangin mula sa bentilador ang maririnig sa loob ng silid. Pinipilit ni Iona na pigilan ang luha niya. Ngunit sa sobrang bigat ng nararamdaman, kusa na lang itong bumagsak mula sa kanyang mga mata. Uy, tama na. Huwag ka nang umiyak. Baka pati ako mapaiyak niyan. Biro niya sabay puna sa pisngi ni Iona. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Parang lahat ng leads ko na uuwi sa wala Pero ayokong sumuko. Hindi ko kayang pabayaan ang pangako ko. Kay ate, siya na lang ang pamilya kong natira noon. Tapos nawala pa si Isaiah. Kagaya nga ng sabi ko, gagawa at gagawa tayo ng paraan. Huwag kang mawala ng pag-asa dahil kahit anong mangyari ay hanapin natin ang pamangkin mo, okay? Pagpapagaan ni Elise sa loob ng dalaga at tumango naman si Iona. Habang nag-uusap ang magkaibigan, sa kabilang banda naman ay kakauwi lang ni Iverson sa mansyon niya. Kaagad siyang pumasok sa loob at nabigla nang makita niya ang mga magulang niya na nandun. Mom, Dad, what are you doing here? Tanong niya bago nakita ang batang si Isaiah na nakahiga sa sofa habang natutulog. Isaiah is waiting for you. Alam niyang alas 12 ka pa uuwi. Kaya naman gusto niya magpuyat upang mabati ka ng saktong alas 12. But unfortunately, ay nakatulog na siya kaninang alas 9. Aniya ng ina ni Iverson na si Carmela. He really loves you, anak. Even though you're not his real father. Nakangiting saad naman ng ama niyang si Gregor. I know, Dad. And I love him too. And for the record,
I'm his father. Well, not biologically. Nakangiti saad ni Iverson bago siya umupo sa may sofa at hinawakan niya sa noo si Isaiah. Si Isaiah ay hindi tunay na anak ni Iverson. 5 taon nang nakaraan, may anak na nga ang mga kuya niyang si Hunter at Galvin at siya na lang ang wala pa. Hirap pagkaroon ng relasyon ng binata dahil mapili siya. Siya kasi yung tipo ng tao na date to marry. Gusto niya na kung sino man ang una niyang mamahalin, ay yun na rin ang papakasalan niya. Isang gabi, habang papauwi siya, ay may nakita siyang kakaibang box sa may tabi ng kalsada, para bang may kakaiba doon. At dahil sa curiosity, ay lumabas siya sa kotse niya at binuksan niya ang box. Doon bumungad sa kanya ang sanggol na umiiyak. Dahilan para magpanik siya, mukhang gutom na ito, kaya naman kinuha niya ang sanggol at inuwi sa mansyon niya. Pinatawag niya ang mga doktor ng pamilya niya at pinacheck ang bata. Wala naman itong sakit at sadyang gutom lang, kaya pinadede niya ito gamit ang gatas na narecommend sa kanya ng doktor. Nang tulog na ito, doon niya nakita ang pangalan sa damit nito. Isaiah, kaya naman yun na rin ang pinangalan niya sa sanggol. He made my life filled with colors. Naalala ko pa noon, inggit na inggit ako kila kuya dahil may mga anak na sila. Tapos ako ito, single pa rin. He made me a father. Malambing na saad ni Iverson bago niya hinaplos ang buhok ni Isaiah. Anyways, I take a break for 5 days para makapag-celebrate tayo ng birthday ko. Anak, ilalagnat ka ba? Hindi makapaniwalang tanong ni Carmela sa anak, dahilan para magtaka ang binata. Hindi ma'am, bakit? Sabi mo kasi, nag-take ka ng break for 5 days? Nabigla ako dahil alam mo naman, lagi kang nagtatrabaho. Pero that's good, para naman makapag-family day tayo kasama ang mga kuya mo, pati na rin ang asawa at anak nila. Masayang saad ni Carmela bago nito tinawagan ang iba pa nilang mga kamag-anak. Yeah, I guess. I just need a break. Masyado na ako naging consume sa work eh. And I don't want Isaiah growing up thinking I'm too busy for him. That's a good decision. Work is important, son. But family is everything. Lalo na't lumalaki na si Isaiah. Kailangan niya ng presence mo. Hindi lang yung pangalan mo sa birth certificate. Sabi ng kanyang ama. I know, Dad, pero I can't help feeling scared or something. Dahil any days from now, baka may maghanap kay Isaiah o baka naman tanungin ako ni Isaiah kung nasa ng mama niya. Hindi ko alam ang isasagot ko at ayaw ko namang humanap na magpapanggap na mom niya dahil ayaw kong magsinungaling sa kanya. Napatingin si Carmela sa asawa niya. Pareho nilang alam ang ibig sabihin ng sinabi ni Iverson. Hindi nila kailanman tinago ang posibilidad na may maghanap sa bata o balang araw ay magtanong ito tungkol sa pinagmulan niya. Ngunit minabuti nilang huwag na munang buksan ang usapang yon. Hindi pa ngayon. For now, just focus on celebrating your birthday. The rest, we can deal with. That when the time comes. Aniya ni Carmela sa anak, kaya naman binuhat na ni Iverson ang anak at dinala sa kwarto ng bata. Maayos naman ang lahat ng mga pangyayari matapos ang celebration ng birthday at muling bumalik sa pagtatrabaho si Iverson. May bago siyang mall na kaka-open lang 4 days ago at marami nang pumupunta ron. Nabalitaan ni Isaiah na maraming playhouse doon kaya naman inakit niya ang ama. I'm so sorry, Isaiah. But I can't come with you right now. I have a busy schedule for a whole week. Babawi na lang ako sa'yo next week. Pero kung gusto mo talagang pumunta doon, ay pwede ka magpasama sa yaya mo. Gustong-gusto na talagang pumunta ni Isaiah doon, kaya naman pumayag ito na agyaya niya ang kasama niya. Yaya, I want to go there! Aniya ni Isaiah sa yaya niya, nakasalukuyang busy sa pakikipaglandian sa driver na Iverson. Yaya, gusto ko pong mag-play doon, oh. Bring me there po, please. Pangungulit ng bata, dahilan para mainis si Lani, ang yaya ni Isaiah. Ano ba? Istorbo ka namang bata ka? Napaka-spoiled brat mo? Inis na saad ni Lani, bago niya piningot ang tenga ng bata, dahilan para masaktan to. Alam mo, storbo ka. Imbes sa date namin ngayon ni Carlo, umepal ka. Kayo talagang mga mayayaman, palagi kayong paepal sa buhay namin.
Pasalamat ka, malaki sahod ko sa tatay mo. Dahil kung hindi, ay baka niligaw na kita. Inis na saad ni Lani bago niya dinuro-duro ang bata. Naiyak na ng mga oras na yun si Isaiah. Kahit anong pilit niya kay Lani, ay ayaw talaga nitong samahan siya. Kaya naman, habang nasa lingerie shop sila, ay tumakas na si Isaiah. Andun sila sa shop na yon dahil gustong bumili ni Lani ng susuotin niya mamayang gabi para kay Carlo. At ang nakakagulat pa doon ay card ni Isaiah ang gamit niya. May black card si Isaiah na nakapangalan sa ama niya. Habang naglalakad si Isaiah, ay napatingin siya sa isang babae na naglalakad. Hindi alam ng bata, pero kaagad siyang lumapit sa dalaga at hinawakan niya ang dress nito. Bata, anong ginagawa mo dito? Naliligaw ka ba? Nag-aalalang tanong ni Iona sa bata nang makita niya to. Ang gwapo naman ng batang to. Gwapo rin siguro ang ama niya. Pero bakit siya nandito? At bakit solo siya? Nawawala nga siguro siya. Aniya sa sarili bago siya lumuhod upang pantayan ng bata. Bakit nagsosolo ka dito sa mall? Nasaan ang mga magulang mo? I came here with my yaya po, but he's busy with our driver eh. Ayaw niya po akong samahan. Gusto ko lang naman po mag-play. May lungkot na aniya. Napansin naman ng dalaga na mukhang kakaiyak lang ng bata, kaya naawa siya dito. What's your name, baby? Isaiah, that's my name po. Pagpapakilala ni Isaiah sa dalaga, dahilan para mapangiti to. He has the same name as may pumangkin. Nakangiting saad ng dalaga sa sarili. Please, play with me po. I really wanted to play po pero ayaw po nung yaya ko eh. Gustong-gusto ko po talaga matry yung playhouse na yun. Pagmamakaawa ni Isaiah dahil sa sobrang kakitan ng bata ay wala nang nagawa ang dalaga. Ano bang gusto mong puntahan para mag-play? Tanong niya dahilan para mapangiti si Isaiah. Yay! Gusto ko po mag-play doon sa my kiddies playground. Pag-aaya ni Isaiah at nagtungo na nga sila doon. Tuwang-tuwa ang bata habang nagpapadulas sila at sumasabit sa mga parang vines bago tumatalon sa ball pool. Halos 1.5 oras ata ang nakalipas nang mapagtanto nila na wala nang naglalaro doon. Nag-e-enjoy ka ba? Tanong ni Iona sa bata at tumango naman to. Nagbabatuhan pa sila ng mga bola nang biglang pinaligiran ng mga lalaking naka-black suit ang playground na yon dahilan para magtaka si Iona. Sino yung mga taong yon? Anong ginagawa nila dito? Isaiah Frank Belisario! Pagtawag ng isang malamig na boses, dahilan para magtago si Isaiah sa likod ng dalaga. Pumasok sa playground ang lalaking yon. Isaiah! Why did you leave your yaya's side? And who's this stranger? Bakit sumasama ka sa kanya? Baka mamaya kidnapper yan ha? Inis na saad ni Iverson bago sila nagkatinginan ni Iona para namang tumigil ang mundo ng dalaga nang magtama ang mga mata nila. Kamukha niya yung favorite anime character ko. Hindi makapaniwalang saad ni Iona habang nakatitig pa rin siya sa binata. Ang kulit-kulit po kasi ng anak niyo, sir eh. Sabi ko, hintayin niya ako dahil iihilang ako at dadalhin ko naman siya dito sa playground. Pero ayun, umalis na rin. Pagsusumbong ni Lani, alam ng dalaga na nagsisinungaling ito dahil iba ang kinuwento sa kanya ni Isaiah. Sinungaling? Hindi nagsisinungaling ang bata. Ang sabihin mo, pinabayaan mo si Isaiah para makapaglandian dun sa driver. Pagtatanggol ni Iona sa bata. Huwag kang mangialam dito. Saka, bakit nasa iyo si Young Master Isaiah? Balak mo siya kidnapin, no? Pagbabaliktad ni Lani sa sinabi ng dalaga, dahilan para matawa ang dalaga. O sige, kwento mo yan eh. Lani, totoo bang sinasabi mo? Opo sir, maniwala ka sa akin. Nagsisinungaling yung babaeng yan. Saan ni Lani sa pag-aakalang maniniwala si Iverson sa kanya. You know what? I didn't raise a liar, Lani. Saka nakakalimutan mo ata na ako ang may-ari ng mall na to. Juan called me nung nakita niya kayo sa CCTV. You use Isaiah's money to buy lingerie? How shameless. Saka kapal na mukha mong saktan ng anak ko. Kahit nga ako, hindi ko sinasaktan si Isaiah eh. Sabi ni Iverson.
bago niya matalino tinitigan si Carlo at Lani. Napatingin sila ni kay Iverson, mukhang napako siya sa kinatatayuan niya. Hindi siya makapagsalita at kitang-kita sa mukha niya ang pagkabigla at takot. Samantalang si Carlo, ang driver, ay tahimik lang sa gilid, mukhang gusto nang magpalamon sa lupa dahil sa takot. "Pack your things. You're fired." Malamig na saad ni Iverson habang hindi na siya tumitingin kay Lani dahil baka kung ano pa ang magawa niya. "Sir, please, hindi na po mauulit. Napagod lang po ako kaya hindi ko pa siya napagbigyan kaagad. Saka, ibabalik ko na lang po yung lingerie doon sa may store. Bigyan niyo po ako ng isa pang chance. Please po." Halos magmakaawa na si Lani habang pilit na nilalapit ang sarili kay Iverson. Si Iverson na never nagustuhan ang physical touch ng ibang tao maliban sa kapamilya niya ay kaagad siyang tinulak. "Don't test my patience. Lani, saka nakita ko lahat ng ginawa mo sa anak ko. You're sick." Mariing saad ni Iverson bago niya hinarap si Isaiah kay Lani. "Isaiah, did she hurt you?" Tanong ni Iverson sa anak. Tahimik si Isaiah sa una, pero ilang segundo lang ay tumango siya. Hinawakan niya ang tenga niyang kanina ay pinisil at piningot ng malakas ni Lani. "This is the last time you'll ever see him. Guards, escort them out. Also, don't expect na makakahanap pa kayo ng magandang trabaho. I'll make sure na pagbabayaran yung ginawa niyo kay Isaiah." Aniya na may halong pagbabanta bago niya niyakap si Isaiah. Kaagad lumapit ang dalawa sa mga bodyguard ni Iverson at sinamahan si Lani at Carlo palabas habang patuloy ang pagmamakaawa ni Lani. Sa kabilang banda, tahimik lang si Iona. Kanina pa siya nakatingin kay Iverson sa paraan ng pananalita nito sa galit at proteksyon na pinapakita niya para kay Isaiah. Napakabait naman ng lalaking to. Ang swerte ni Isaiah sa kanya dahil siya ang ama nito. Pero nasaan kaya ang asawa niya? Tanong ni Iona sa sarili bago humiwalay si Iverson sa pagkakayakap sa anak. "Let's go home, Isaiah. Hahanapan na lang kita ng bagong yaya. And this time, sisiguraduhin kong hindi kanya sasaktan." Pag-aaya niya sa anak pero lumapit ito kay Iona at tinawakan niya ang kamay ng dalaga. "What are you doing? Uuwi na tayo." Pag-aaya ni Iverson at akmang hahawakan na niya ang kamay ng anak nang magtago ito sa likod ng dalaga. "No! I don't want to go home po! I still want to be with Ate Iona!" Nakangusong saad ni Isaiah sa ama, dahilan para mapubuntong hininga to. "Anak, uuwi na rin siya. Saka mamaya baka masamang tao pa yan eh." "Excuse me, sir? Masamang tao? Ang bilis mo naman atang mag-judge. Saka, kung masamang tao ako, edi sana kanina ko pa kinuha ang batang to at binenta." Inis na saad ni Iona bago niya inirapan ng binata. "I don't care. Tara na, Isaiah." Pamimilit ni Iverson pero ayaw talaga nitong bumitaw sa dalaga at umiyak ito at nagwala. "I want her to come with us, Daddy! I still want to play with her!" Pagwawala ni Isaiah, dahilan para mapabuntong hininga si Iverson. "Fine, I'll take her." Inis na pagsuko ni Iverson, kaya naman sumama na rin talaga ang dalaga. Habang nasa kotse sila, ay ramdam na ramdam ni Iona ang matalim na titig sa kanya ni Iverson sa may mirror. Problema ng lalaking yun. Kung makatingin parang gusto niya na akong kainin ng buhay. Galit na galit, gustong manakit. Hindi ko naman kasalanan kung nagustuhan ako ng anak niya, no? Nakangusong saad niya sa sarili habang nakaupo si Isaiah sa may hita niya habang naglalaro ito sa may iPad niya. "I have a lot of toys in my house, Ate Iona. Laro po tayo, okay?" Pag-aaya nito at ngumiti naman ang dalaga bago umuo. Napanganga naman sa sobrang gulat si Iona nang makarating sila sa may mansyon nila Iverson. Para siyang sinampal ng kahirapan nang makita niya ang mga gamit doon. Sobrang ganda naman ng bahay nila. Bahay nga ba o mansyon na? Nagmumukha akong slapswell nito eh. Ani sa sarili habang naglalakad sila papasok. "Ate Iona, let's go to my room po." Pag-aaya ng bata bago niya hinigit papaakyat sa hagdan si Iona. "Mamaya-maya, ay bumaba kayo dahil magpapahanda ako ng merienda." Malamig na saad ni Iverson bago ito umupo sa may sofa.
Okay po, Dad! Nakangiting saad ni Isaiah bago sila tuluyang nakaakyat. Grabe naman tong batang to, parang walang kapaguran, samantalang ako hingal na. Pagbibirong saad niya sa sarili habang hinihingal dahil sa pag-akyat sa hagdan na halos parang pangpalasyo na sa sobrang laki. Pagdating nila sa kwarto ni Isaiah ay muling napanganga si Iona. Maliit pa lang ang bata pero para itong may sariling mini world sa loob ng mansyon. May sariling play area, TV, reading area at kahit mini basketball court. Isaiah, ilang palaruan ba ang kailangan mo? Natatawang tanong niya bago siya naupo sa isang beanbag. Lahat po ito regalo ni Daddy. Kasi po sabi niya dapat daw happy lang ako palagi. Nakangiting sagot ng bata habang nilalabas ang mga laruan niya na mukhang mas mahal pa sa mga gamit ng dalaga. Mukhang mabait naman pala talaga si Iverson kahit mukhang suplado. Bulong niya sa sarili bago nagsalita. Ang swerte mo naman sa daddy mo. Ate Iona, laro tayo ng blocks! Masayang aya nito kaya naman tumango na lang ang dalaga. Habang naglalaro silang dalawa, ay masayang-masaya si Isaiah. Napagtanto kasi ng batang noon na kaya lang naman siya kinakaibigan ng iba ay dahil sa ama niya upang mapalapit kay Iverson sa pamamagitan ni Isaiah. Kaya naman mas minabuti na lang ni Isaiah na magsulo dahil palagi na lang siyang ginagamit noon. Samantalang sa ibaba ng mansyon ay nanatiling tahimik si Iverson habang nakatingin sa hagdanan. Sa kabila ng inis niya kanina ay hindi niya maiwasang mapaisip. That girl, she didn't seem like a threat. Actually, she looked like she genuinely cared for Isaiah. And for Isaiah to get that attached that fast is kinda weird. Well, as long as may son is happy, I'm willing na makita araw-araw ang babaeng yon kahit nakakainis siya. Aniya sa sarili bago niya inutusan ng maid na magluto ng merienda. Inabot na ng halos alas 10 ng gabi doon si Iona. Kalalaro nila sa may ball pool sa may kwarto ng bata. Parehas silang nakatulog sa may ball pool. Pumasok doon si Iverson at naabutan ng dalaga. Nakayakap si Isaiah kay Iona habang nakahiga sila sa may ball pool. Kaagad namang maingat niyang binuhat si Isaiah at nilapag ito sa kama ng bata. Tinignan niya sandali ang natutulog na anak at bahagyang ngumiti bago siya muling bumalik ng tingin kay Iona na tulog pa rin sa ball pool. Paano mo nakuha ang tiwala ni Isaiah nang ganun kabilis? Bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan ang mahinhing mukha ng dalaga habang natutulog. Tahimik na umupo si Iverson sa gilid ng ball pool. Pinagmasdan ang mukha ng dalaga na mahimbing ang tulog. Marahil ay pagod na rin sa buong araw na paglalaro nila ni Isaiah. She doesn't seem like a bad person. Pero bakit? May kakaiba akong nararamdaman. Para bang... Natigilan siya nang biglang gumalaw si Iona. Isaiah? Bulong ng dalaga bago mahigpit na niyayakap ang stuffed toy ng bata na para bang hawak pa rin niya ang mismong bata. Napailing na lang si Iverson. Tumayo siya at inutusan ng maid na dalhan ng kumot ang dalaga. Ilang minuto pa'y bumalik ang maid at maingat na tinakpan si Iona ng kumot habang si Iverson naman ay lumabas na ng kwarto ni Isaiah. Pagkababa niya sa sala ay nadatnan niya ang ina niya na si Carmela na kararating lang. Nandito pa ba yung babaeng kasama ni Isaiah kanina? Tanong nito habang inaayos ang scarf na suot niya. Nakatulog siya sa kwarto ni Isaiah. I guess, dito na rin muna siya magpapalipas ng gabi. Interesting. Hindi mo siya pinalayas agad? Alam ko na may pagka-OA ka, kaya para sa akin bago yan. Saad ni Carmela na may halong ngisi. Mukhang may bago akong aabangan. Soon to be daughter-in-law ko na ba siya? Tanong ni Carmela na may halong pangaasar. Ma'am, please. Hindi ito gaya ng iniisip mo. Napamahal lang talaga siguro si Iona kay Isaiah. She defended him. Saka mo ang masaya ang anak ko sa kanya. Hindi ko yun basta-basta makakalimutan. At hindi mo rin maitatangging nagagandahan ka sa kanya. Ma'am, wala na sa topic yung sinasabi mo. Aniya, sabay takip ng mukha niya gamit ang kamay. Well, if you say so. Anyways, dumaan lang ako rito upang kamustahin ang apo ko.
Maya-maya lang ay susunduin na ako ng dad mo. Magpahinga ka na at mukhang na zombie ka oh. Samantala, sa kwarto ni Isaiah ay dahan-dahang nagmulat ng mata si Iona. Nagtataka siya kung bakit may kumot na siya. Agad siyang napatingin sa paligid dahil wala na si Isaiah sa tabi niya. Pero naririnig niya ang mahinang hilik ng bata mula sa kama. Tumayo siya at lumapit sa kama ng bata. Mahimbing pa ang tulog nito, kaya naman hindi niya na-inistorbo ang bata. Lumabas siya sa kwarto ni Isaiah at naabutan niya naman si Iverson na papasok na ito sa sariling kwarto nito. Sorry, nakatulog pa ako. Naku, baka hinahanap na ako sa bahay. Bulong niya habang inaayos ang buhok. Nagising ka na pala. Bumaba ka muna at kumain ng soup. Nagpaluto ako kanina in case na kailangan niyo ng midnight snack. Pero parehas kayo nakatulog ni Isaiah eh. Pagkatapos mo kumain, ipapahatid na kita sa mga driver ko. Malamig na saad ni Iverson na may bahid ng kabaitan sa tono. Sige, thank you. At sorry sa abala ha. Hindi ko rin inaasahan na gano'n ang mangyayari eh. Sa baba ng mansyon, naupo si Iona sa may dining area at nilapag ng binata doon ng soup. Sandaling katahimikan ang bumalot sa pagitan nila habang parehas silang kumakain nang magsalita ang binata. You handled Isaiah well. Salamat sa ginawa mo para sa kanya. Walang anuman. Alam mo kung tutuusin, parang kilala ko siya. Hindi ko alam kung bakit eh. May nararamdaman akong koneksyon. Saad niya habang nakatingin sa may mangkok. Napatingin si Iverson sa kanya. Tila may gustong itanong pero pinipigilan ng sarili. Do you have kids? Tanong ni Iverson sa dalaga. Napatawa si Iona sa tanong. Grabe, mukha na ba akong losyang kaya napatanong ka ng ganyan? Stress lang ako, no? Hindi yun ang ibig kong sabihin, Iona. Napansin ko kasi na malapit ka sa bata eh. Wala, pero may pamangkin ako. O dapat ay meron? Matagal ko na siyang hinahanap eh. Isaiah rin ang pangalan niya. Nanlaki ang mata ni Iverson, ngunit hindi siya nagpahalata. Tumigil siya sa paghigop ng soup at tinitigan si Iona. Isaiah? That's a common name, right? Pagkunwaring tanong, pero sa loob-loob niya ay unti-unting bumigat ang dibdib niya. Posible nga kaya ng Isaiah na pinalaki ni Iverson ay ang Isaiah na pamangkin ni Iona. Dahil doon ay naging awkward ang kwentuhan at pagkatapos kumain ng dalaga ay pinahatid na siya ni Iverson. Hindi na rin nakatiis ang binata at tumawag siya sa private investigator na matagal niya nang kinokontrata para sa background check ng mga bagong taong lumalapit sa kanila. Find everything you can about a woman named Iona. I don't have any surname yet, but she's with Isaiah nung nasa mall kanina. Just be discreet and keep this a secret. Aniya habang kausap niya ang investigator sa telepono. Copy, sir. I'll get back to you within the day. Aniya bago nagtungo si Iverson sa may kwarto niya upang magpahinga na. Naistorbo ang mahimbing na tulog ni Iverson nang marinig niya ang iyak ng anak. Kaagad siyang lumabas sa kwarto niya at nagtungo sa kwarto nito kung saan naabutan niya na umiiyak at nagwawala si Isaiah. Ano nangyayari? May masakit ba sa'yo? Where's Ate Iona? Dad! Where is Ate Iona? Umuwi na siya, Isaiah. Hindi naman pwedeng manatili lang siya dito. Saad ni Iverson pero ayaw pa rin talagang tumahan ni Isaiah. Nagtataka siya dahil never naman naging ganito noon ng bata kapag may gusto siya. Kahit hindi nito nabibigay ay hindi siya umiiyak pero pagdating sa dalaga ay iba na. Sa kabilang banda naman ay maagang nagasing si Iona dahil sa sunod-sunod na tawag sa kanya. At si Iverson pala yun. Tinawagan siya nito at pinasundo dahil nagwawala si Isaiah nung magising ito dahil wala na ang dalaga. Nagmamadaling naligo si Iona at maya-maya lang ay nandoon na ang sundo niya. Inaantok pa siya nang makarating siya sa mansyon nila. At nang makita siya ni Isaiah ay tumigil ito bago lumapit sa dalaga. Kumuha si Iona ng tissue at pinunasan niya ang luha ni Isaiah bago pinasinga. Thank you for responding agad. I just don't know kung ano nga ba ang gagawin ko kay Isaiah dahil hindi naman siya umiyak ng ganyan dati. Wala naman kaming naistorbo sa iyo ngayon, di ba? Baka may trabaho ka at kailangan mong umabsent dahil sa anak ko. Tanong ni Iverson sa dalaga
nakasalukuyang pinapakain ng umagahan si Isaiah habang nanonood ito ng cartoon sa TV. Wala naman po. Wala naman po kasi akong trabaho eh. Well, minsan po kapag naglalabada lang o sumasideline sa mga pwedeng itrabaho. Aniya, dahilan para mapaisip si Iverson. Kung bibigyan kita ng trabaho, tatanggapin mo ba? Kasi it's bare months na. And kapag ganito, ay palagi na akong busy. Kaya naman wala na ako palagi sa bahay. Nag-aalala lang ako kay Isaiah dahil palagi siyang maiiwan dito kasama yung ibang mga maid. And he will become lonely. If ever, gusto mo bang magtrabaho bilang personal maid ni Isaiah? Para habang nag-i-enjoy kayo ni Isaiah, ay sumasahod ka rin. Don't worry. I'm a generous payer as long as hindi mo sasaktan ng anak ko. Well, mukhang hindi mo naman magagawa yun eh. Pag-o-offer ni Iverson sa dalaga, wala na siyang ibang naiisip na tao na makakapag-alaga ng maayos sa anak niya maliban sa dalaga. Talaga po? Ako? Tanong niya, halatang nagulat at may halong kaba sa boses. Napatingin siya kay Isaiah na masayang kumakain habang nanonood ng cartoons. Sigurado po ba kayo? Hindi po ba kayo nangangamba na baka hindi ako karapat-dapat? Kung may konting duda ako sa'yo, hindi kita aalokin ng ganitong klaseng trabaho. Seryosong sagot ng binata habang nakasandal sa pader. Pinagmamasdan ng dalawa. Isaiah choose you. Hindi ko alam kung bakit eh, pero he trusts you. He trusts you more than anyone else. That's enough for me, for now. Napatingin si Iona kay Iverson. Tila ba may kakaiba siyang nararamdaman, pero hindi niya na muna ito pinansin. Mahigpit niyang hinawakan ang laylayan ng damit niya, saka tumango. Sige po, tatanggapin ko ang trabaho. Gagawin ko ang lahat para maalagaan si Isaiah ng mabuti. Good. Simula ngayon, dito ka muna titira para hindi ka na kailangan pang ipasundo. Ha? Dito po ako titira? Sa mansyon? Oo, don't worry. Bibigyan kita ng sariling kwarto mo na malapit sa kwarto ni Isaiah. Mas practical to kaysa pabalik-balik ka pa. Besides, gusto ka rin ng anak ko na makasama bawat oras eh. That's what matters. Maraming salamat po sa tiwala. Sisiguraduhin kong hindi po kayo magsisisi. Doon na nga nagsimula ang pag-aalaga ni Iona kay Isaiah. Palagi itong behave at kailan lang ay nagsimula na rin itong pumasok sa school. Palagi siyang pinaghahanda ng dalaga ng umagahan at lunch at sinusundo rin tuwing uwian. Palagi namang busy si Iverson at minsan na lang itong umuuwi. Hindi naman nalulonely ang bata dahil palagi niyang kasama si Iona. Palagi silang naggagala sa mga mall ni Iverson at naglalaro sa mga playhouse, games, arcades at kumakain sa mga restaurant. Habang tumatagal ay hindi maikaila ni Iona na parabang sumasaya siya kapag nakikita niya si Iverson. May pagkamasungit ito minsan at cold pero kahit na ganon ay sobrang gwapo nito. Bukod doon ay may sweet and gentleman side din ito na mas lalong naging dahilan ng pagkahulog ng loob ng dalaga sa kanya. Unti-unting naging parte ng araw-araw na buhay ni Iona ang presensya ni Iverson kahit na madalas ay tahimik ito, abala o tila laging may iniisip. Pero sa mga maliliit na sandali katulad ng sabay silang naghihintay kay Isaiah sa labas ng school, sabay silang nakaupo sa hapag habang kumakain ng dinner, o kaya naman kapag bigla siyang tinutulungan nito sa simpleng gawaing bahay. Doon, unti-unting nahuhulog ang loob ni Iona sa binata. At kahit papilit niyang sinasabi sa sarili na trabaho lang to, na wala siyang karapatang mahulog sa ama ng batang inaalagaan niya, ay hindi niya mapigilang mapatingin at mapangiti tuwing dumadaan si Iverson sa harap niya. Isang gabi, habang pinapatulog niya si Isaiah, biglang bumukas ang pinto. Iona. Po? Tanong niya bago tinatakpan ng kalahating katawan ni Isaiah ng kumot na kasalukuyang mahimbing nang natutulog. Pwede ba kitang makausap ng sandali sa may garden? Nagulat si Iona pero agad din siyang tumango. Lumabas siya ng kwarto ni Isaiah at sumunod sa binata sa likod ng mansyon. Tahimik ang paligid, malamig ang simoy ng hangin at tanging mga kuliglig lang ang maririnig doon. Umupo sila sa isang bench na yari sa kahoy. Tahimik lang si Iverson at sa unang pagkakataon, si Iona ang naunang nagsalita. May problema po ba? Wala naman. Gusto lang kitang tanungin kung masaya ka ba rito? Tanong ni Iverson,
dahilan para magtaka ang dalaga. Oo naman po, every day I spend with Isaiah is full of happiness. Bakit niyo nga pala naitanong? Wala naman, naisip ko lang na baka napipilitan ka lang sa anak ko dahil ayaw kanyang paalisin. Hindi po no, masaya nga ako dahil sa nag-e-enjoy na akong kasama si Isaiah tapos sumasahod pa ako. Aniya, bago siya humarap sa binata. Ang gwapo niya talaga. Bagay na bagay sa kanya yung salamin niya. Nakangiting bulong niya sa sarili. Anong sabi mo? Ha? Wala po. Wala po akong sinabi. Napangiti si Iverson ng bahagya pero hindi niya pinansin pa. Sa halip, tumingin siya sa kalangitan kung saan kitang-kita ang mga bituin. Habang lumilipas ang mga araw at buwan, ay masaya naman. Patuloy pa rin ang paghahanap ni Iona sa anak ng kapatid niya habang nagtatrabaho siya. Minsan ay nasama na sa gala si Iverson at tuwang-tuwa naman si Isaiah. May isang beses pa nga na napagkamala ng ibang tao na asawa ni Iverson si Iona. Dahil doon ay natawa na lang sila kahit ang totoo ay kinikilig ang dalaga. Isang araw, kakauwi lang ni Isaiah at Iverson dahil nagkaroon sila ng father and sons bonding. Bukod doon ay pareho silang nagpagupit ng buhok, dahilan para magluway ang dalaga. Ang gwapo mo Iverson, ang gwapo niyong mag-ama. Pag-iiba niya sa sinabi niya bago niya nilapitan si Isaiah. Do I look pogi po ba? Tanong ni Isaiah sa dalaga. Oo naman, you're so pogi. Ako? Taas kilay na tanong ni Iverson sa dalaga. Gwapo rin po. Medyo namumulang saad ng dalaga bago niya finokus ang tingin sa bata. Pinaliguan niya ito kaagad at habang pinapaliguan niya si Isaiah ay may napansin si Iona. May balat siya sa likod ng tenga niya at katulad to nung pamangkin kong si Isaiah. Totoo nga bang anak siya ni Iverson? Kailangan ko siyang makausap tungkol dito mamaya. Saad ng dalaga na may halong pagsususpetsa. Nang makatulog si Isaiah, ay napagpasyahan ni Iona na pumunta sa kwarto ni Iverson upang kausapin. Kumatok siya sa may pintuan at pinapasok naman siya ng binata. Anong kailangan mo? Tanong ni Iverson na kasalukuyang nagbabasa ng libro. Anak ko ba talaga sa Isaiah? Tanong ni Iona na nagpatigil sa pagbabasa. Why are you asking me that question? Tanong ni Iverson bago siya tumayo at lumapit sa dalaga. I saw the scars behind his ears, katulad yun ng pamangking ko. He has the same name as Minis. Ayokong maging insensitive, kaya hindi ako nagtanong kung may asawa ka na ba. Pero anak mo nga ba talaga si Isaiah? Dahil baka siya yung pamangkin ko na 5 taon nang nawawala. Pagpapaliwanag ni Iona, dahilan para mapabuntong hininga si Iverson. Noon pa lang ay naghihinala na siya at ngayong napansin na ng dalaga ang tungkol doon ay wala na siyang nagawa kung hindi ang umamin. Isaiah is not my biological son, but he's my son. Nakita ko siya sa loob ng box, sa gilid ng kalsada, at kinuha ko siya. Ako na lang wala pang anak sa aming magkakapatid. And gustong-gusto ko na talaga magkaroon ng anak. Kaya, there's a possibility na siyang pamangkin mo. Pero kung sakali man na siya nga, huwag mo siyang ilalayo sa akin, Iona. Mahal ko na ang anak ko. Napamahal na ako sa bata. DNA test. Gusto kong ipa-DNA test si Isaiah. Wala namang nagawa si Iverson, kaya naman nagpa-DNA test si Isaiah. Makalipas ang ilang buwan, ay napatunayan nga na pamangkin ni Iona si Isaiah. Kinagabihan, ay napagpasyang kausapin ni Iona ang binata at naabutan niya ito sa may garden. Iverson? May kailangan ka ba? Tanong ni Iverson bago ito nagpunas ng luha. Bakit ka umiiyak? I already told you, hindi ko babawiin si Isaiah. Talaga? Oo naman, saka ikaw na yung nakilalang ama ni Isaiah eh. Bukod doon, ay ikaw ang may kakayahang bumuhay sa kanya. Gusto ko lang talagang masigurado na buhay ang pamangking ko. Nakangiting aniya, dahilan para yakapin siya ng binata. Thank you. Hindi mo alam kung gaano kalaking ginawa ang dala ng mga sinasabi mo. Akala ko lang talaga, kukunin mo na siya sa akin. Lumuluhang saad ni Iverson habang pinapakalma naman siya ni Iona.
Ang drama mo naman, grabe ka. Hindi ko kayang ilayo si Isaiah sa'yo. Mas nararamdaman kong para kayong mag-ama talaga eh. Mahal ka ng bata. At ikaw rin, mahal mo na siya na parang tunay mong anak. Nakangiting saad ni Iona habang hinahaplos niya ang ulo ni Iverson. Nang kumalas sila mula sa yakap at tila ba parehas silang nahiya, saglit silang tumahimik at nagkatitigan. Napansin ni Iona ang magpungay na mata ni Iverson. Hindi dahil sa luha, kundi dahil sa emosyon na pilit nitong tinatago. Isang araw, habang nagagala si Iona kasama si Isaiah, ay hindi inaasahang nakita niya si Iverson na may kasamang babae sa isang restaurant. Si Iverson yun ah. Sino yung kasama niya? Nagsiselos na saad ni Iona sa sarili nang makita niyang masayang nakikipag-usap si Iverson sa ibang babae. Hindi siya makagalaw sa kinatatayuan niya. Para bang biglang bumigat ang dibdib niya habang pinagmamasdan ang dalawa sa loob. Nakita pa niyang tumawa si Iverson sa sinabi ng babae. Isang tawang may kasamang paghilig ng ulo. Ibang-iba sa cold at reserved na Iverson na nakikita niya sa bahay. Ate Iona, bakit po kayo tumigil? Tara na po, gusto ko na po sa toy store. Pag-aaya ni Isaiah sa dalaga. Napabalik si Iona sa ulirat. Pinilit niyang umiti at hindi pinahalata ang biglaang pagtama ng selos sa puso niya. Ayaw niyang ipakita kay Isaiah ang nararamdaman niya, lalo na't wala naman silang label ni Iverson. Isa lang siyang tagapag-alaga, hindi ba? Walang sila at wala namang nangyaring aminan. Sorry Isaiah, akala ko kilala ko yung nasa loob eh. Tara na, bili tayo ng toy mo. Pero bago sila umalis doon, ay hindi maalis sa isip ni Iona ang nakita niya. Sino kaya yung babae? Business partner? Kaibigan? O mas higit pa doon? Napatigil siya sa pag-iisip nang may biglang tumawag sa kanyang pangalan. Iona? Pagtawag ng lalaki sa pangalan niya. Miko? Teka, ikaw nga Miko? Gulat at masayang saad ni Iona bago niya niyakap si Miko. Ang high school beshi niya na bading. Ngunit wala silang kaalam-alam na nakatingin na pala sa gawin nila si Iverson. Matalim na nakatingin na para bang maling galaw lang nila ay ma-eliminate na sila. Wow, ang gwapo ng atake mo ngayon ah. Straight ka na ba? Nangaasar na tanong ni Iona kay Miko. Of course, hindi no. Saka, stop calling me Miko. My name is Mika. Duh! Galing lang talaga akong work kaya ako nakaganito. Maarteng saad ni Miko na nagpatawa sa dalaga. By the way, saan kayo pupunta? Baka pwedeng sumama dahil ayaw ko pa umuwi eh. Okay lang ba? Tanong ni Miko bago siya napatingin kay Isaiah. Pwede naman po. Tara Ate Iona, kain po tayo ng taco balls. Pag-aaya ni Isaiah bago sila magkakasamang pumasok sa may taco balls area at kumain. Halos buong maghapon sila nag-enjoy, pumasok sa mga arcade at naglaro ng naglaro. Kinagabihan ay natid naman ni Miko si Isaiah at Iona at bago umalis ay niyakap niya ang dalaga. Normal na sa kanilang dalawa yon dahil nga hindi sila talo. Ngunit ang pangyayaring yon ay mas lalong nagpainis sa binata. Hindi niya nagustuhan ang pagkakayakap ni Miko sa dalaga para bang nagsiselos siya dahil sa nangyaring yon. Habang nakain sila ng dinner ay nagkukwento si Isaiah kung gaano siya kasaya kasama si Miko at kung gaano kasweet sila ni Iona. Dahil doon ay nagselos naman si Iverson dahil nag-enjoy sila sa iba. Nakasimangot at hindi maipaliwanag ang itsura ni Iverson habang patuloy na pagkukwento ni Isaiah. Kailan po kaya natin siya ulit makakasama, Ate Iona? Ang saya kasama ni Kuya Miko eh. Ang galing niya mag-play po sa arcade. Tanong lang po, Ate Iona, boyfriend niyo po ba siya? Palagi niyo po kasi kayong niyayakap eh. Tanong ni Isaiah, dahilan para kalampagin ni Iverson ang lamesa. Dahilan para mapatingin sa kanya si Iona at Isaiah. Sorry, masakit lang ang ulo ko at wala akong ganang kumain. Magpapahinga na ako. Aniya, bago siya umalis doon at habang binabalot ng selos, feeling niya ay para bang inaagaw ni Miko si Isaiah at Iona. Napatingin si Iona sa papalayong si Iverson, halatang may bumabagabag dito. Hindi niya alam kung ano ang kinakainis ng binata, pero may kutob siya na may kinalaman yon sa kanila ni Miko.
Ate Iona, galit po ba si Daddy? Nairita po ba siya dahil sobrang ingay ko po? Hindi baby, pagod lang siguro siya. Hayaan na muna natin siyang magpahinga, okay? Tumango si Isaiah at pinagpatuloy ang pagkain. Samantala, si Iona ay hindi mapakali. Gusto niyang sundan si Iverson. Gusto niyang alamin kung ano ang problema. Napansin niya kasi na parang napapangiwi ang binata habang binabanggit ni Isaiah ang pangalan ni Miko. Hindi kaya nakita niya kami sa may labas ng restaurant? Hindi makapaniwalang tanong ni Iona. Pero bakit parang galit siya? Imposible namang nagkaselo siya, di ba? Tanong niya sa sarili. Nabalik naman siya sa wisyo nang tawagin siya ni Isaiah bago nila muling pinagpatuloy ang pagkain. Sa kabilang banda naman ay hindi na maintindihan ni Iverson ang sarili niya. Bakit ganito ako umakto? Para bang nagkaselos ako? Don't tell me. Gusto ko na si Iona. Hindi makapaniwalang tanong niya sa sarili habang nakahiga siya sa kama. Baka naman hindi. Maybe I just want to spend time with them. Alam ko na. I think mas okay kung mag-vacation muna kami sa Palawan. I think exhaustion lang to at kailangan ko na muna mag-break sa trabaho ko. Saad niya sa sarili bago niya tinawagan ang assistant niyang si Calvin at sinabing he's taking a break muna sa trabaho. Wow, bitch! Masayang saad ni Isaiah habang naglalakad sila sa may white sand. Kasalukuyang kararating lang nila at naglilibot na sila. Payapa na sana ang kalooban ni Iverson nang may biglang tumawag sa pangalan ni Iona. Iona? Nandito ka rin? Isaiah, you too! Masayang saad ni Miko bago siya tumakbo papalapit sa kanila. Tito Miko! Sigaw naman ni Isaiah dahilan para mapaasik ang binata bago siya sinamaan ng tingin. Bakit nandito ka, Miko? Grabe ha, napapadalas ang pagkikita natin. Natatawang saad ni Iona nang hindi inaasahang napatingin si Miko kay Iverson na matalim na nakatingin sa kanya. Oh, may kasama kayo? Tanong ni Miko bago siyang umisi. Sa postura pa lang at reaksyon ng mukha nito ay napagtanto na kaagad ni Miko na nagsiselos ito sa kanya. Alam ni Miko na gwapo siya, kaya naman palagi siyang pinagseselosan ng mga boyfriend ng mga babaeng friends niya. Pero hindi niya maikakaila na sobrang mas gwapo si Iverson. Galit na galit yun. Klase, may gusto to kay Iona. Nakangising saad niya sa sarili bago siya umakto na parang lalaking lalaki. Miko nga pala pre. Pagpapakilala niya sa binata at dahil nakatingin si Iona at Isaiah ay nakipagkamay siya kahit ang nasa isip na niya ay gusto niya nang suntukin si Miko. Dahil doon ay kasama na nila si Miko na mag-ikot-ikot doon sa beach hanggang sa makarating sila sa may swimwear section dahil bibili ang dalaga ng susuotin niyang panligo. Ano kayang maganda dito? Yung babagay sana sa kulay ng balat ko. Lahat naman bagay sa'yo eh. Alam ko na, mag-black swimsuit ka na lang. Lumalabas na ng tunay mong puti eh at sigurado akong babagay yun sa'yo. Pagbibigay suggestion ni Miko nang may lumapit sa kanilang sales lady. Swimwear for couples po ba? Marami po kami niyan. Terno na short para sa lalaki, tapos swimsuit naman po para sa babae. Ha? Tanong ni Iona dahil nabigla siya. Ay, hindi po ba kayo magkasintahan? Pasensya na po, bagay po kasi kayo eh. Saad nung sales lady, dahilan para mas lalong mainis si Iverson. Nakita naman yun ni Miko, kaya napagpasyahan niyang mas lalong asarin ang binata. Well, hindi. Pero malay niyo soon maging kami. Diba, Iona? Lalaking saad ni Miko, dahilan para bulungan siya ng dalaga. In-game na in-game ka sa pagiging lalaki mo ah. Di bagay, Besh. Alam ko ang buong pagkatao mo kaya hindi bagay. Natatawang saad ni Iona bago niya pinisilang ilong ni Miko. Dahil sa sunod-sunod na sweet moments ng pagkakaibigan ng dalawa, maghapong nakasimangot si Iverson. This was supposed to be our vacation. Amin lang. Dinala ko nga sila dito sa Palawan. Tapos andito rin pala yung kupal na yan. Inis na saad ni Iverson habang pinagbabalat ni Miko ng hipon si Iona. Tito Miko, ang galing mo po magbalat ng hipon. Ikaw, Daddy, marunong ka rin po ba? Tanong ni Isaiah habang patuloy sila sa pagkain. Hindi naman kailangan.
May ibang trabaho akong mas importante. Aniya, sabay saksak ng tinidor sa hipon na para bang yun ang may kasalanan sa lahat ng mga frustration niya. Relax ka lang dyan, Iverson. May problema ba? Para kasing galit na galit ka dyan sa hipon eh. Para sa mga espesyal na bisita, all-out service ako. Ikaw lang hindi nagsasabi kung anong gusto mo, Iverson eh. Siguro dahil hindi ako sanay na may ibang lalaki nag-aalaga sa mga taong pinapahalagaan ko. Aniya, na para bang may pinupunto bago siya napatingin sa binata. Tumigil sa pagbabalat si Miko. Si Iona naman ay napatigil din dahil sa paraan ng pagkakasabi ni Iverson. Ramdam niya ang bigat ng salitang yon. Hindi ito basta salita lang, may tinutumbok to. At posible nga kayang siya yon? Ay, may pinapahalagahan ka pala. Boses niyang puno ng pang-aasar. E di dapat inagahan mo. Baka maagawan ka pa ng iba kapag pabagal-bagal ka pa. Hindi mapigilang matuwa ni Miko habang pinoprovoke niya ang binata na umamin na. Hindi pa naman huli para umamin, di ba? Saka may tamang oras na nakalaan para doon. Tahimik ang paligid. Tila ba kahit si Isaiah ay napatigil sa pagsubo ng shrimp. Lahat sila ay nag-aabang ng susunod na mangyayari. Si Iona ay hindi makapagsalita. Alam niyang may ibig sabihin si Iverson at hindi na ito basta galit, hindi lang selos. Ngunit bigla silang natigil nang dumating yung mga waiter at nilapag sa lamesa nila ang iba't ibang mga seafoods. Kinagabihan, tulog na si Isaiah nang mapansin ni Iona na hindi pa nabalik si Iverson, dahilan para mag-alala ang dalaga. Nasaan kaya si Iverson? Kanina pa siya wala ah. Ani niya sa sarili habang nakaupo siya sa may kama. Umabot pa ata ng halos 3 oras pero hindi pa rin bumabalik ang binata, dahilan para mas lalong mag-alala si Iona. Kaagad siyang tumayo at takmang lalabas na siya ng hotel room nila nang biglang may kumatok sa may pinto. Kaagad naman niyang binuksan yon at nabigla nang makita niyang lasing na lasing si Iverson at akay-akay ito ni Miko. Iona, tulungan mo ko. Taob tong si Iverson oh. Saad ni Miko. Bakit lasing kayo? Anong pinagagawa niyo? Nag-aalalang tanong ni Iona bago niya inakay ang binata at pinasok niya ito sa loob at hiniga. Loko talaga yung si Iverson eh. Inaya ba naman ako ng inuman 1-on-1 daw? Tapos kung sino ang mananalo ay... Aniya, nang biglang napaisip si Miko at natahimik siya. Spoiler ako, hayaan ko na siya na lang ang magsabi. Anyways, bahala ka na dyan besya, antok na ako eh. Saad ni Miko, dahilan para ma-curious ang dalaga. Bakit hindi niya tinapos yung sinasabi niya? May dapat ba akong malaman? Tanong ni Iona bago siya nagtungo sa may higaan ng binata. Tinanggalan niya ito ng sapatos at medyas. Akamang aalis na siya nang higitin siya ni Iverson at hiniga sa may kama. Iverson, anong ginagawa mo? Tanong ni Iona habang mariing nakatingin sa kanya ang binata. Nagulat na lang ang dalaga bago ito umiyak. Bakit ka umiiyak? May problema ba? May masakit ba sa'yo? I don't like it when you're always with him. It made me feel na aagawin ka niya sa akin and I don't want that. Gusto ko sa akin ka lang. Lumuluhang Aniya, dahilan para hindi makapaniwalang napatingin sa kanya ang dalaga. Seryoso ba siya? Ibig bang sabihin nun, nagsaselo siya? Hindi makapaniwalang saad ni Iona nang may bigla siyang naalala. Nagkuwento kasi sa kanya noon si Iverson tungkol sa panganay na kapatid nito. Sinabi ni Iverson na umiiyak ang kuya niya kapag nagselos at sinabi pa nito na hindi daw ito cool. Hindi pala kulang pag-iyak kapag nagsiselos ha? Look at you now. Nakangising saad ni Iona bago niya hinaplos-haplos ang noo ng binata bago niya ito hinalikan sa pisngi. Pinakalma ito ng tuluyan ni Iona at maya-maya lang ay nakatulog na ito. Kaagad namang niyakap ni Iona ang binata at magkayakap silang nakatulog. Nagising sila kinaumagahan at ang bumungad sa kanila ay si Isaiah na nakasimangot habang nakatingin sa kanila. Nagising kasi ito na wala siyang kalapit. At kayakap pa ni Iverson ang dalaga. Kaya pala hindi ko kalapit si Ate Iona dahil inagaw mo siya sa akin, Dad. Aniya, bago siya nagpout, dahilan lang para mapatawa si Iona at Iverson. Pero napatigil rin sila nang mapagtanto ang mga nangyari.
Dahil doon ay buong hapon silang nagkahiyaan, hindi nag-usap at parehas silang namumula kapag nagkakatinginan silang dalawa. Bakit po parang tahimik kayo ngayon? Di ba po kahapon lang po ay parang ang saya-saya niyo po? Tanong niya habang kinakain ng ice cream niya. Hindi naman ay saya, medyo antok lang siguro ang daddy mo, saka pagod ako kakaswimming eh. Mainggit ka, dahil buong gabi akong kayakap ni Iona. Saad ni Iverson na para bang inaasar ang anak niya. Iverson! Inis na niya sabay kurot ng mahina sa tagiliran nito. Nagulat si Isaiah, pero lalo siyang natawa. Ibig sabihin po ba nito, magkakasama na talaga tayo forever? Ibig sabihin po ba nito, magkakaroon na ako ng baby brother or baby sister? Ang boses niya ay puno ng excitement habang napapatalon pa sa kama. Isaiah! Sabay nilang tinakpan ng bibig ng bata, parehong pulang-pula sa hiya. Kakaiba naman yung anak ko. Nagkayakap lang kami tapos naghahanap ka na kaagad ng baby brother at sister. Namumulang saad ni Iverson bago siya umiwas ng tingin sa dalaga. Oo nga eh, saka wala kaming relasyon, kaya imposible yan as of now. Mga mukha po kayong kamatis, Ate Iona and Dad. Namumula kayo ng sobra-sobra. Nagkatawanan na lang silang tatlo at sa gitna ng masayang tawanan ay unti-unting nawala ang hiya sa pagitan ni Iona at Iverson. Bagamat hindi pa nila formal na napag-uusapan ang isa't isa. Kung sila na nga ba, ay malinaw na ang nararamdaman nila para sa isa't isa. Habang nagkukwentuhan sila ay biglang dumating si Miko, dahilan para muli na namang sumimangot ang binata. Eto naman, kararating ko lang dito para magdala ng merienda oh. Calm down Iverson, dahil hindi kami talo, lalaki rin ang gusto ko no? Baka imbes na agawin ko siya sa'yo ay ikaw ang agawin ko sa kanya. Kiring saad ni Miko bago ito tumawa na parang babae, dahilan para mapatigil si Iverson. Kung ganun, pwede ba tayong kumain mamaya sa labas? Yung tayong dalawa lang. Pag-aaya ni Iverson sa dalaga, dahilan para muli itong mamula sa kilig. Oo naman, pagpayag ni Iona, dahilan para mapanguso si Isaiah. Not fair! I wanna go to po! Nakangusong saad naman ni Isaiah nang bigla siyang kalungin ni Miko. Maglilibot tayo sa mga food stall mamaya, Isaiah, kaya hindi tayo makakasama, okay? I know you want to try the kimchi takoyaki doon, right? Tanong ni Miko at tumangutango naman ang bata. Kinagabihan ay tahimik na naglalakad sina Iona at Iverson papunta sa isang beachfront restaurant na may mga hanging lights at soft acoustic music. May konting hiya sa pagitan nila, pero pareho nilang alam na this dinner means something more. Pagkaupo nila sa table, silang dalawa ay ilang saglit na hindi nagsalita. Si Iverson ang unang bumasag ng katahimikan. Kanina, sinabi mong wala tayong relasyon. I mean, technically, wala pa naman diba? Boss lang kita dahil nagtatrabaho ako sa'yo. Pero gusto ko may label tayo. Para wala nang magtangkang umagaw sa'yo sa akin. Nagulat si Iona, hindi niya inaasahan ang straightforward na approach ni Iverson. Pero ramdam niya sa tono nito na totoo ang sinasabi niya. Alam kong hindi ako madali. May anak ako, may trabaho ako, masungit ako, at minsan, cold talaga ako. Pero kapag kasama kita, parang gusto kong ayusin ang lahat eh. Gusto kong maging mas mabuting tao. Para sa'yo, para sa ating tatlo. Noong una ayaw ko pang tanggapin at aminin sa sarili ko dahil ang gusto ko ay date to marry. Gusto ko kung sino yung unang magiging girlfriend ko ay siya rin aking magiging asawa soon enough. Pero hindi ko maikala ang nararamdaman ko tuwing nagsiselos ako. Alam kong wala akong karapatan dahil wala namang tayo. At natutorpi akong umamin. Pero ngayon, nagbago na yun. I want to be yours. And I want you to be mine. Madamot na kung madamot, pero ayaw ko talaga na may kahati sa'yo. Pero kung sa Isaiah lang, okay lang. Kaya naman, gusto kong malaman mo, Iona Sandara Rodriguez, na gusto kita. Hindi nga lang ata gusto eh, dahil mahal na ata kita. Pag-amin ni Iverson sa nararamdaman niya, hindi na napigilan ni Iona ang sarili at napangiti na siya sa sobrang kilig. Grabe ka naman, masyado mong seryoso yung wala pa tayong label. Alam mo ba na sobra-sobra na akong kinikilig dahil sa confession mo? Hindi ko na kasi kayang palagpasin to eh. Iona,
Ayokong may ibang lalaki na magbalak pang agawin ka sa amin ni Isaiah. Kahit si Miko pa yan na, half babae. So, ikaw na ba ang maglalagay ng label? Well, ang kasagutan sa tanong na yan ay depende sa'yo. Gusto at mahal kita. Pero ang tanong, ay ganoon rin ba ang nararamdaman mo para sa akin? Malay ko ba kung may nagugustuhan kang iba? Nakanguso at kinakabahang saad ni Iverson habang diretso pa rin nakatitig ang mga mata niya kay Iona. Matagal ko na rin gusto na marinig yan sa'yo. Oo, Iverson, mahal rin kita at simula ngayon ay girlfriend mo na ako. Officially? Tanong ni Iverson na hindi maipaliwanag ang nararamdaman dahil sa sobrang saya. Officially, ngayong gabi, ngayong date na to. Aniya, at sabay silang tumawa. Maya-maya lang ay dumating na ang order nila at kumain na sila habang masayang nagkukwentuhan. Pagkatapos ng dinner, habang naglalakad pa uwi sila Iona at Iverson, ay walang imik si Iverson. Tahimik lang siyang nakahawak sa kamay ng dalaga. Isa pa pala. Aniya, dahilan para mapatingin sa kanya ang dalaga. Pwede ba kitang halikan? Hindi nagsalita si Iona, pero tumango siya. Dahan-dahang lumapit si Iverson at marahang hinalikan si Iona sa noo. Hindi sa labi, kundi sa noo. Isang halik na puno ng respeto, pangako at pagmamahal. Bakit sa noo? Kasi mahal kita at gusto kong gawin to ng tama. Also, I want it to be special. Let's just say, ang first kiss natin ay gusto kong sa kasal natin maganap. Nakangusong saad ng binata bago niya niyakap ang dalaga. Wow, may bala ka talagang pakasalan ako ha. Akala ko joke lang yung date to marry mo, hindi pala. Aba oo naman, ganun ako kaseryoso sa'yo dahil mahal na mahal kita. Mahal na mahal rin kita Iverson Kiel Velezerio. Saad naman ni Iona bago sila muling nagyakapan. Umabot ng halos kalahating taon ng relasyon nila bago nag-propose si Iverson at sinagot naman siya ng dalaga. Kinalaunan ay nagpakasal na sila, makalipas ang ilang buwan ay kinasal na sila. Yan ang buhay ni Iona at Iverson, 4 na taon na ang nakalipas. Kasalukuyang 4 na taon na silang kasal at 9 years old na si Isaiah. 4 years old naman ang anak nila ni Iona at Iverson na si Ivy. Tuwang-tuwa si Iverson at Isaiah dahil may prinsesa na sila habang si Iona naman ay nagtatampo. Kahit kasi babae si Ivy, ay si Iverson pa rin ang kamukha nito. Mommy, look! Kuya and Dad picked some flowers for you! Masayang saad ni Ivy bago niya inabot sa ina ang bulaklak. Oh naman baby, thank you for this flower. Sobrang ganda nito. Thank you din Isaiah and hubby. Anything for my queen. Nag-effort po kami ni Dad. Pinili po namin yung pinakamaganda para sa'yo ate. I mean, mommy! Nahihiyang tawa ni Isaiah habang kinakamot ang batok. Napatawa si Iona. Hanggang ngayon, paminsan-minsan ay tinatawag pa rin siya ni Isaiah ng ate pero mas madalas na itong mommy lalo na't nagiging mas malapit sila sa isa't isa. Mula nang tuluyan na silang maging pamilya. Kahit anong bulaklak, basta galing sa inyo, pinakamagandang regalo yan para sa akin. Sabay yakap sa dalawa niyang anak. Nanonood lang si Iverson sa tabi. Pinagmamasdan ang 3 pinakamahalagang tao sa buhay niya. Hindi niya akalain na ang dating tahimik at magulong mundo niya ay magiging ganito kapayapa, puno ng halakhak, lambing at pagmamahalan. You know, I used to think my life was already complete. Pero dumating ka, Iona. Tinuro mo sa akin ang totoong definition ng kumpleto. At yung may kasamang pagmamahal, hindi lang para sa sarili, kundi para sa pamilya. Thank you. At ikaw rin, Iverson. Sobrang thankful ako kasi hindi mo lang ako minahal bilang Iona. Tinanggap mo ako bilang partner, bilang ina, at higit sa lahat, bilang sarili ko. Hindi mo ako binago, pero pinaramdam mo kung paano magmahal ng totoo. Mommy, Daddy, hug! Singit ni Ivy habang binubuka ang maliit niyang braso. Nagyakapan silang 4, ang simoy ng hangin sa bakuran nila ay preskong-presko habang ang araw ay dahan-dahan ng lumulubog. Can we go to the beach later po? Sunset na! Gusto ko po picturean si Mommy habang hawak ang bulaklak. Of course, anak. Pero dapat sabay-sabay tayong manonood ng sunset, ah. Team tayo, di ba? Team Velezerio forever. Aniya,
na nagpangiti sa kanilang lahat. Ang kwento nila Iona at Iverson ay nagtuturo sa atin na ang pamilya ay hindi lang nasusukat sa dugo, kundi sa pagmamahal, malasakit at pagpili nating manatili para sa isa't isa. Sa kabila ng sakit at pagkawala, dumating ang tamang tao sa tamang panahon at sa paraang hindi inaasahan. Pinapaalala rin ng kwento na minsan, ang mga maliliit na kabutihan ay nagdudulot ng pinakamatatamis na pagbabago sa ating buhay. Isa na namang kwento ng pag-ibig ang natapos natin ngayong araw. Sana po ay nagustuhan niyo ang kwento nila Iona at Iverson. Pero bago ang lahat, magbabasa muna tayo ng mga shoutout at nakakaantig ng mga komento. From Lynn Asif, ang ganda talaga ng boses niyo, Miss Lee. Lagi akong nakasubaybay sa Tales of Siren at Inday Siren. From Romana Grospe, ang ganda ng kwento ng pag-ibig nila Gabriela at Kevin. Maraming salamat, Miss Inday Series. From Lina, a very wonderful and lovable love story of Doc Galvin and Gabriela. They both get started when they were in their grade school until the time they met in the right time and became good friends. A years goes by, they're destined to love each other and had a happy married life to forever love. Thanks, Miss Inday Series. I love and like their love story. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa Inday Siren. Ako po si Miss Lee at hanggang sa muli nating kwento.